habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat. Ang Mindurinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS, Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag. At your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood. Tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV.
86 na minuto makalipas ang 8 ng umaga. Alright, magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, bagamat sabi nga'y huli na naman po tayo ng 46 minutos sa ating palatuntunan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 28 ng taong 2025. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular po sa iba't ibang area ng kapuluan, sa iba't ibang dako ng mundo, sa ating mga OFW, na sabi nga'y patuloy na sila'y nakikibaka sa larangan ng kanilang pagsisikap diyan sa kanilang mga kinaroroonan. Good morning everyone! Sa lahat po ng ating mga kapulisan, mga kasundaluhan, ganun din ang lahat ng ating mga autoridad sa iba't ibang area at dako. Ngayon po ang unang araw ng pangangampanya ng mga nasa lokal na tumatakbo bilang mga kandidato sa iba't ibang area ng ating kapuluan dito sa ating bansa. Naway maging mapayapa po at magkaroon ng magandang ugnayan sa ating mga minamahal na mga kababayan, sa ating pong mga minamahal na mga tagapagtaguyod ng mga kumakandidato. Kaya sabi nga po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan po, na sabi nga po ay ngayon ay iba yung pagsisikap. Bagamat sabi nga ay maraming mga masasalimuot na mga nangyayari doon sa ibang lugar. Dahil sa ngayon nga po ay napakahalaga dahil ito nga po yung unang araw. Dahil nga po sa sinasabi ngayon ay March 28, ngayon po yung unang starting ng pangangampanya ng ating mga lokal na kandidato. At syempre, kaugnay nga po sa mga nakalipas sa mga araw, yung pong ating mga nasa national candidate. Kaya congratulations po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa nagtataguyod ng mga patient order sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Good luck po sa inyong lahat. Naway laging maging malakas ang inyong pangatawan, malayo sa anumang uri na mga mabibigat na pagsubok ng buhay. Sabi nga'y malayo doon sa anumang uri ng karamdaman o sakit. Lalo na po sa napakatinding init ngayon ng ating haring araw na nasasamyo po ng ating mga kababayan, ng ating mga minamahal na mga tagapaglingkod. Kaya ang tangi lamang po nating palalay, maging madalas po yung inyong pagtagok o pag-inom ng mga tubig. Magbaon po kayo at magbitbit doon sa inyong mga mga kaalaman na kinakailangan po na anumang oras na kayo'y dapuan ng matinding heat dahil sa init ng singaw ng ating haring araw. Kaya kinakailangan pong protektahan po ninyo ang inyong mga kalusugan, lalo na po doon sa mga excited na ngayon ay nangangampanya sa local candidate. Kinakailangan po talaga ay maging praktisado yung inyong paghinga na higit po ang una po ninyong isipin ay yung pong inyong lagay ng inyong kalusugan. Baka po kayo'y high blood o madali po ng heat stroke. Kaya kinakailangan po talaga bilang paalala ng inyong abang lingkod, huwag po ninyong isapalaran kung hindi po kaya ng inyong pangatawan. Sabi nga po, yung inyong mga ipinaglalaban at inyong mga itinataguyod ng mga kandidato, yan po ay talagang sila po ay maaaring kargado ng vitamins ang katawan. Kaya kinakailangan din po na kayo ay maging kargado rin ng mga vitamina sa inyong katawan at nang sa gayon ay mapaglabanan po ninyo yung matinding sikat at init ng haring araw. Yun nga po yung ating binabanggit kanina. Alright, sa lahat po ng ating mga kasado patroller,
Siyempre sa panguna po ng ating Kasado Patrol, Kuyang Landuluto na nasa area naman po ng lalawigan ng Cavite dyan sa Calabarzon. Standby report. Ganun din po sa ating Kasado Patroller na nasa area naman ng Metro Manila sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Standby report. Talagang hitik-hitik po tayo ngayon ng mga balita na nanggagaling sa ating at manggagaling sa ating mga Kasado Patroller. Dahil sa sabi nga po kahapon, ang ating pong naging palatuntunan ay alas 4 po ng umaga na madaling araw. Kaya medyo nalusutan po natin yung ating mga Kasado Patroller. At hindi po sila nakapag-ulat kahapon. Kaya sa tingin ko ngayon po sila babawi. Para sabi nga'y sila ay talagang bumawi na at may parating yung kanilang mga mahalagang mga balita. Kaya tama-tama Kuya Lando. Ngayon ang unang araw na mga ikangay pangampanya ng mga local candidates. Ganon din kay Kuyang Don Robert Ramiro. Ganon din po sa ating pong Kasado Patrol 1, sa ating station manager na naandyan po sa bulwagan ng ating balitaan. Kaya talaga sabi nga napakahalaga po ng kanilang mga ibibigay na mga balita ngayon. Kaya sabi nga po sa pag-uugnayan ng ating mga kolumnista, writer ng Balitang Kasado, wika nga'y sila ay mga masisinop at masisipag upang ipaalam at iparating sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating palatuntunan. Dito sa ating himpilan ng KBS RMM. Siyempre, naandyan po yung ating Kasado Patrol 60 dyan po sa lugar at area ng Ginguog, City, Misamis Oriental, Mindanao. Sa ating Kasado Patrol 60, si Kuyang Francimar Butlay ng Misamis Oriental, Mindanao. Kaya standby report, Kuyang, at lahat kayo ay bibigyan natin ng daan upang iparating sa ating himpapawid at sa lahat ng ating mga tagapakinig yung mga mahalagang balita na manggagaling dyan sa iba't ibang area. Kaya, Kasado Patrol 13 dyan sa lugar ng General Santos kay Kuyang Chaplin Berry. Standby report. Likewise, ganun din sa ating Kasado Patroller na nasa lugar ng Quezon City kay Kuyang Johnson Tusidad. Standby report Kuyang John, at ganun din kay Kasado Patrol 22 dyan sa area ng Lungsod ng Pasig, si Kuyang Erman Patulot, si Hagupit. Kaya ipinaalam lamang po natin sa lahat ng ating mga Kasado Patroller. At syempre yung po naman na sa ating na hindi nagpapahuli sa area po ng lalawigan ng Rizal. Si Kuyang Dan Torbeles, yan. Standby report mga Kuyang. At yung po naman nasa area po naman ng Bulacan, si Ate Tina Aguirre, Kasado Patrol 19, yan. At marami pa po tayong mga patroller na nagro-ronda o nagro-rubing sa iba't ibang area ng ating kapuluan dito sa ating bansa. Hindi lamang po dyan sa area po ng sakop po ng United States of America, dyan sa lugar po ng buong nasakupan ng Asia, sa Europe, hanggang dyan po sa naabot ng ating broadcast. Kaya nga po ang KBS RMM News, radyo na TV pa ay kasapi po ng The United Multimedia International Press Corps. At ito po ay sa pagtataguyod ng inyong abang lingkod, ng inyong Kuyang Arnold Namuko, ni Kuyang Alan Bordeos at ni Kuyang Wayne Elausong. At syempre sa ating mga nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan, magandang umaga kay Ate Cora Biernes. Siya po ngayon ay naririyan sa opisina po ngayon ng mga senior citizens ng Barangay San Roque ng lungsod ng Antipolo. Yan. At sabi nga po ito si Ate Cora ay mahilig makipagbanding sa mga citizen senior. Baliktad senior citizen. Yan. Kaya Ate Cora magandang umaga sa iyo dyan. At saka ganun din po kay Ate Joy Pasco. Yan. Siya po yung ating layout artist. At syempre hindi po natin pahuhuli ang ating tagapagtaguyod dito sa ating himpilan, sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay, si Attorney Mike Bordeos. Yan. Kuya Mike, magandang umaga. At syempre, ganoon din po sa ating nasa Studio 3 Bulwagan ng Balitaan ni Bisayang Tisoy. Yan, si Kuyang Wayne Lausong. At ganoon din po yung ating nasa Studio 4 dyan sa San Bales. Yung ating chief reporter na naririyan, si Kuyang Paul
Aludo. Yan, magandang umaga. Kuyang Paul, oh, si Kuyang Miguel Bourbon, oh, si Kuyang Stephen Sabati. Yan. Magandang morning sa inyo, mga kuyang. Yan. At syempre sa atin pong magigiting at mga talagang dalubhasa na mga opisyal po ng Rizal Provincial Police Fresh Corps, paungunan ni ang ating president ng RPPPC na si Kuyang Donato Billones, si Sergeant Mayor Donato. Yan, magandang umaga Kuyang Donato. Siya po yung ating presidente ng Rizal Provincial Police Fresh Corps. At ang ating pong bilang Vice President ay si Kuyang Win Lauson pa rin, no? Ang secretary, si Ate Roderica Rivera. Yan, magandang umaga. Ang treasurer naman ay si Kuyang Jerry Acuno. Yan. At ang auditor po natin dyan ay si Kuyang Alan Bordeos. At syempre, ang PRO, ang katunog at kapangalan ng inyong abang lingkod, si Kuyang Arnold Paharon Jr. bilang PRO. Yan. At syempre, sa lahat po ng ating mga magigiting na mga Board of Directors, panguna po ni Kuyang Dan Torbeles, Ati Aida Tagicana, Kuyang Ricardo Luloy Eslita, Ati Cora Biernes, Kuyang Arman Patulot, Ati Vicky Custodio, Ati Pau de la Cruz, Kuyang Bernie Gamba, si Kuyang Mike Francisco, at siyempre ang inyong abang lingkod bilang tumatayong Chairman of the Board ng Rizal Provincial Police First Corps, ang inyong Kuyang Arnold Namuko. Congratulations po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan, at siyempre nais din po natin munang banggitin at batiin ng isang mapagpalang umaga po ang buong person ng Sandatahang Lakas ng Republika ng Pilipinas. Sa pangunguna po ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. Magandang umaga, sir. At siyempre sa ating Major General Cirilo C. Balauri Jr., ang Commander ng 2nd Infantry Division ng Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang umaga, sir, sa iyong butihing tanggapan. At syempre sa ating PNP Chief na si General Romel Francisco Marbel. Magandang umaga po. At sa ating spokesperson, Colonel Jean Pahardo. Yan, sorry. Si Brigadier General Jean Pahardo. Yan. Sabi nga sa sobra talagang excite ang inyong abang lingkod. Sabi nga sa mga nakalipas po natin na pagtatanghal, medyo may mga pagkakamali rin po sa tema ng pananalita ng inyong abang lingkod dahil nga po sasabi nga po, siguro dala ito ng init ng araw. At yung lamig naman ng simoy pagdating po ng madaling araw. Kaya talagang medyo halong sipon ang nangyayari. Yan. Alright, magandang umaga sa Regional Director ng Region 4B Maropa, Brigadier General Roger Quezada. At lahat po ng kapulisan dyan sa area po ng Region 4B Mimaropa. Yan. At syempre, ganun din po sa ating, sa ating pong Regional Director naman ng Region 4A Calabarzon. Ito po ay sa pangunguna ni Brigadier General Paul Kini Tuhay Lucas. Magandang morning po sa inyo, sir. At sa lahat po ng ating mga kapulisan sa buong Calabarzon area. At syempre, kinabibilangan po ni Police Colonel Felipe B. Maragon bilang Provincial Director ng Rizal. Ayan. Magandang umaga po. At syempre, ganun din po kay sa ating pong PIO Chief Public Information Office, Region 4A Calabarzon, kay Lieutenant Colonel Chita Del Gawira. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganun din po sa lahat po ng mga bumubuo ng Jores Homeowners Association, diyan po sa lugar ng Sitio Bukal, Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. Yan. At yan po ay sa pangunguna po ng ating, ang inyo pa rin pong abalingkod, bilang presidente po ng homeowners. Yan, ang inyong Kuyang Arnold Namuko pa rin po. Bilang tumatayo na Vice President ng Jores HOA ay si Kuyang Alan Bordeos. Ganon din, bilang tumatayong HOA Secretary ay si Ate Flor de Lisa Sapansa. Likewise, ang Treasurer, Kuyang Julio Agaton. Ang auditor ay si Kuyang Engineer Dexter Marcelo Sevilla. Likewise, BPRO si Ate Corazon Bordeos. Likewise, bilang Chairman
off the board. Yan, si Kuyang Wayne Lawson. Yan, magandang umaga po. Vice President ng Joresoa, si Kuyang Jason Almanon. At ang mga Board of Directors ay kinabibilangan naman po ni Kuyang Ricardo Eslita, Kuyang Joseph Ditablan, Kuyang Journal Gasik. At ganoon din po si Kuyang Edwin Carahog, Kuyang Juscoro Rizari, Kuyang Nestor Pernicita, Kuyang Joel Gablenes, Kuyang Chidoro Soyman Jr., si Ate Del Santos, Ate Kate Domingo, Basaysay Narbay. Ganon din ang tumatayong BOD Secretary si Ate Rolaiza May Puda, bilang admin, Ate Angelica Sebelia. Ang konsultan ay si Kuyang Edwin Reyes at bilang Board of Directors din ay si Ate Mary Ann Gablines. At syempre sa ating magiting at masipag malalanin at gentleman si Barangay Captain na Glenn Torres ng Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. Magandang morning po sa inyo, Barangay Captain Glenn Torres ng Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. At kinabibilangan din po ng lahat ng mga sangguniang barangay ng Barangay Pantok. Yan. At syempre sa ating pong magiting at makisig na sekretary, si Barangay Secretary Mateo ng Barangay Pantok. Magandang umaga po sa inyong lahat at syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan. Likewise, magandang umaga po kay Kuyang Luting Ramirez ng Lungsod ng Calapan. Kay gandang umaga po sa inyong lahat mga Mindoreño. Yan. Magandang umaga po. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan po dyan, sa ating po mga tribong mangyan, dyan sa Oriental at Occidental Mindoro. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre talagang sabi nga'y bagamat napakainit sa Kapatagan. Pero dyan naman po sa area naman lugar ng mga kabundukan ay talaga pong malalamig po dyan dahil magaganda pa naman po yung mga kasukalan o kagubatan po ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Yan. Kaya lamang sa mga ilan po dito na ating mga nakarating po rito ng mga mensahe ng ating mga kababayan. Marami raw po yung lugar na kalbo o napanot na po dyan sa kabundukan yan. Sa sinasabi po rito ay talagang sa madalas po talagang paghahawan ng mga galing sa Kapatagan. Kaya sana naman po, kapag tag-init, walang kalamidad. Pero kapag panahon ng tag-ulan, naandyan na po yung problema. Hindi lamang po yung Oriental to Occidental Mindoro ang may problema sa kasukalan at sa kagubatan. Marami pong area dito sa ating bansa base po sa mga ipinararating po dito sa atin ng mga mensahe ng ating mga kababayan. Kaya sabi nga po darating tayo dyan sa mga puntong iyan na maaari po natin talakayin sa mga susunod na ating mga palatuntunan dito sa ating himpilan ng KBS RMM. Kaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan po ng mga lalawigan dito sa ating bansang Pilipinas, good luck po sa inyong lahat. Siyempre, good morning po, founder at sa KBS RMM News TV from Ate Edna, Sister Edna Beron. Yan, magandang umaga sa iyo, Sister Edna, at sa ano din po sa mga taga KPP Divine Healing. Yan, dyan po sa Oriental Mindoro at sa mga nasa lugar po ng Metro Manila at Calabarzon area. Yan. Kaya magandang umaga po sa lahat po ng ating mga brother at sister ng KPP dahil nga po sabi nga po ay mahal na araw na Sabi nga ilang araw na lamang at nalalapitan naman nyo yung muli ninyong pagsasama-sama, pagkikita-kita upang itaguyod po ninyo yung Semana Santa. Kaya talaga pong yan po ang number 1 sa lahat. At yan din po ang pagkakataon para po kayo magkita-kita ng mga tumatakbong mga kandidato dyan sa lokal. Diyan sa lugar po ng lalawigan. Kaya yan po yung sinasabi nating season ng mga kandidato na kung saan nagkakatipon at nagkakarami yung mga tao, talaga pong pabor po yan para sa kanila. Kaya naandyan po yung mga sinasabi nating maraming mga magagandang matatamis na salita. Kung kaya katulad nga po ng ating dating laging sinasabi sa ating programa ng Gabay at Patnubay, sabi nga po kayo naman yung higit na nakakaalam ng inyong sarili, ng inyong isipan, sapagkat hindi na po nyo kinakailangang ipagtanong yan kahit kanino. Hindi na po nyo kinakailangang sabihin yan kahit saan man. Ang mahalaga po, kung sino po yung nakakatulong at sino po yung maaaring gumabay sa inyo pagdating ng panahon, ay hindi po kayo maaaring madihado.
Sapagkat sabi nga po'y walang tutulong sa inyong sarili kundi ang sarili rin po ninyo. Huwag po ninyong iasa o isaalang-alang ang inyong kinabukasan sa ibang mga kamay. Anyway, dumako muna po tayo sa pag-uulat ng ating mga kasado patroller. Bigyan po natin ng daan ang kanilang mahalagang mga balita dyan sa kanilang mga kinaroroonan. Unahin po muna natin, no? Sino ba ang dapat natin unahin? Ating, ang ating po nakakasama rito sa ating technical site ay si Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Padero. At syempre sa lahat po ng ating mga nakakaagapay sa labas ng ating mga himpilan, sa ating himpilan, mga ano ka ba naman kuyang medyo parang absent-minded kaya ta Kuyang Arnold, Okay, sige. Talagang sabi nga po excuse me po, tao lamang. Sabi nga nagkakamali rin. Kaya sabi nga po ang mahalaga, matamis ang tubo mula puno hanggang dulo. Kung maaari po, ang pagsasama-sama ng lahat ng ating mga kababayan sa anumang area ay hindi hadlang para sa magandang kinabukasang patutunguhan ng bawat isa. Kaya sabi nga po sa lahat ng ating mga kababayan o na nasa sambayanan, kinakailangan po talaga ay inyo pong bigyan ng magandang improntansya ang inyong sarili para hindi po kayo mapahamak sa malinyong desisyon sa inyong buhay. Sabi nga po nakasalalay dito ang lahat-lahat para sa inyo, ang kinabukasan ng inyong buong pamilya, lahat ng inyong partnership sa loob at labas ng inyong tahanan. Kaya ito po yung mga sabi nga dinami-dami ng mga bagay-bagay na siyang nangyayari sa loob at labas ng ating komunidad o sa ating tahanan. Marami po yung mga nangyayari at nagaganap na hindi mo halos maunawaan o maintindihan dahil sanhi sa mga pangyayari na hindi mo maituring o maiwasto doon sa iyong sarili. Alright, Kuya Lando Luto, standby report kung maaari. Pakikunik ka rito sa ating himpilan, sa ating communication para ikaw ay makapagbalita. Sapagkat umubra na muli yung sakit ng iyong communication na hindi makontak. Kaya sabi nga po, pakisuyo na lamang mga kuyang kung kinakailangan para po hindi po ma-out of place yung inyong mga report sa mga oras na ito. Alright, alright, ang ating pong isunod, ating si Kuyang Don Robert. Kuyang Don, ready ka na ba dyan? Okay, paki-set up yung iyong communication para sabi nga bigyan natin ng daan yung iyong mahalagang balita dyan sa iyong kinaroroonan. Ano kaya yon? Sabi nga, naririto si Kuyang Don Robert. Kaya si Kuyang Don Robert Ramero, dahil yan po ay Romblon ninyo taga Romblon yan, kaya medyo talaga laging handa yan. Yung sabi nga kinaugalian ng mga taga Romblon, Sibuyan, katulad po ng mga Mindoreño, lagi pong handa. Kasi mga mahilig pong sumali yan, mga kabataan sa doon po sa Boy Scout, yan, o Girl Scout. Ikaw ba, Kuyang Don, sumasali ka ba sa Girl Scout? Ay, ikaw ating hindi Girl Scout, Boy Scout of the Philippines, yan. Kaya laging handa. Kaya yan po ang kinakailangan po natin. Kaya po yung mga miyembro po ng kasado, patroller ay talagang laging handa. At saka talagang laging nananariwa yung, sorry na naman, mali. Laging sariwa ang mga balita. Di po ba? Kaya, Don, Robert, standby report dyan sa iyong kinalalagyan. Alright, mga kababayan, unahin po muna natin ang pagbibigay daan sa mga mahalagang report mula po dyan sa area ng kinaroroonan ni Kuyang Don Robert Ramero dyan po sa area at lugar ng National Capital Region dyan sa Manila. Anyway, Kuyang Don, standby report. Kasado Patrol Report. Yan, ito nga po mga kababayan ay may kinalaman po dito sa sinasabing panuntunan sa sahod ng mga manggagawa na magtatrabaho sa araw ng mga holiday. Inilabas na ng Department of Labor. Yan. Ang detalye ay magmumula kay Kasado Patrol 20, Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don, magandang umaga.
Yes, Kuya Katon, kaibigan, maging sa ating mga taga-subaybay, inilabas na nga ng Department of Labor ang panuntunan para sa mga magiging sahod ng mga empleyado na magtatrabaho sa mga araw ng holiday sa susunod na buwan. Sapagkat sa Abril 1 ay ginugunita ng ating mga kapatid na Muslim ang Eid al-Fitr. Ang Abril 9 naman ay araw ng kagitingan. Sa Abril 17 ay ang Monday at ang 18 ay Good Friday. Matatanggap pa rin ng mga empleyado ng pagtatrabaho sa mga araw na pinanggap kahit na siya ay nakalim o absent with pay o kaya ay tatanggap ng 1% sa kanyang sahod kahit hindi na talaga ito batay sa regular holiday. Para sa mga empleyado na magtatrabaho sa nabanggit na mga araw ay doble ang kanilang matatanggap na sahod sa unang 8 oras na pagtatrabaho. Kung lalagpas sa 8 oras ay 30% sa arawang sahod ang maidadagdag sa kanilang mga arawang sweldo. Kada araw yan. Sa Black Saturday naman ay April 19 ay ipatutupad ng ang no work no pay. Subalit kung papasok sa trabaho ang mga empleyado sa special non-working holiday ay makatatanggap ng 30% sa kanyang sahod sa unang 8 oras niyang pagtatrabaho at kung susobra sa 8 oras ay babayaran siya ng kanyang employer ng 30% sa sahod sa kanyang rate per oras. Yan ang panuntunan ng Department of Labor sa panibagong sahod ng mga empleyado na magtatrabaho ngayong darating na susunod na buwan. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramirez, nakuulat para sa KBS, RMN News, Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20. Mula pa rin po diyan sa area at lugar ng National Capital Region. Thank you, Kuyang Don Robert Ramero. Samantala, dakuan po naman natin ang pag-uulat na magmumula naman po dyan sa area at lugar ng Gingoog City. Ayan. Dyan po sa Misamis, Oriental Mindanao. Mula po dyan sa ating Kasado Patrol 60 na naririyan, no? Si Kuyang Francimar Butlay. Alright, Kuyang Francimar Butlay, standby report. Mga ilang sandali lamang. Ganap na 13 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Ayan. At syempre may pagbabalita ang ating Kasado Patrol 60. Yan. Medyo na naman medyo sumasabit yung ating pagbanggit doon sa ating pong nasa malayo. Yan. Kaya palalapitin po natin siya ngayon para maghatid ng malagang balita mula po dyan sa lugar po at area ng Gingoog. Yan, dyan po sa Misamis Oriental. Naririyan po si Kuyang Francimar Butlay. Yan. Alright, Kuyang Francimar, standby report. Kasado Patrol Report. Ito po mga kababayan ay may kinalaman naman hinggil po doon sa sinasabing yan, ang ulat ni Kuyang Francimar Butlay ay 44 na anyos na lalaki arestado sa pinagbabawal na droga dyan sa lugar po ng Misamis Oriental dyan sa Mindanao. Ang detalye po ay manggagaling sa ating Kasado Patrol 60, Kuyang Francimar Butlay. Alright, Kuyang Francimar, magandang umaga sa iyo dyan. Magandang umaga naman Kuya Ardodo at sa lahat ng mga taga-subaybay. Nahuli ang isang lalaki na illegal na droga noong March 22
alas 9:45, no, 9:45 ng umaga ng Hingog City Police Station ng Personnel of Intelligence Operative. Nag-issue ng warrant of arrest ng galing sa korte. Issued by Honorable Mirabius Arellano Undalok, presiding judge of RTC 10, Branch 43, dito sa lugar ng Hingog City. Ang pangalan ng suspect naman sa nahuli, mao si Dante Kaytuna Dadang, nakunan ng mga improvised na handgun, sumpak, illegal na armas naman ng 38 caliber na baril, isang cellphone at illegal na droga ng shabu, balor estimate ng timbang ng 13.83 grams na nagkantidad ng 94,180, nakalabag sa Article 11, Section 11 of Republic Act 9165 sa Comprehensive Dangerous of Drugs. Ang suspitsado na nakaditi na ngayon sa Hingog City Police Station dito sa bayan ng Hingog City. Pinangluhan naman ang isang Police Colonel Dennis De Los Santos dito sa lugar ng Hingog City. Mula dito sa kinaroonan sa lugar ng Hingog City, ako si Kuya Francis Mulay, Kasado Patrol 60, nag-ulat sa KBS Armin News Diario na TV pa. Alright! Maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 60 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Misamis Oriental dyan sa Mindanao. Thank you, Kuyang Francimar Butlay, Kasado Patrol 60. Ganap na 17 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, may malagang pagbabalita ang ating Kasado Patrol 1 mula po dyan. Siyari at lugar ng bulwagan ng balitaan. Yan, ito po mga kababayan na may kinalaman naman po sa 41 na 1,000 na kandidato ilalantad upang mangumpanya. Mangangampanya na. Umpisa ngayong araw ng Biyernes. Yan. At yan po ay malalaman po natin ang detalye sa ating Kasado Patrol 1 sa ating station manager. Yan. Naririyan po si Kuyang Alan Bordeos sa ating bulwagan ng balitaan. Alright, Kuyang Alan, standby report. Kasado Patrol Report. Kuyang Alan Bordeos, Kasado Patrol 1. Magandang umaga. Yes, Kuya Arnold, magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Mahigit 41,000 kandidato para sa mga lokal na posisyon sa darating na Mayo 12 ang nakatakdang mangampanya ngayong araw ng Biyernes. Batay sa datos ng Komisyon ng Eleksyon na nasa 41,340 sa kandidato ang kinatawan ng distrito sa gobernador, vice gobernador, provincial board member, alkalde, vice alkalde, konsyal sa darating na eleksyon. Ang 45 days na campaign period para sa mga lokal na kandidato ay hanggang Mayo 10. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng Community Chairperson George Garcia ang lahat ng kandidato na maghigpit na sundin ang alituntunin sa kampanya. Sa mga lokal na kandidato, laging tandaan na sundin ang direktiba ng pumili at huwag maging matigas ang ulo. Para sa mga materyales sa kampanya, ang itinuring na legal na sa ilalim ng Community Resolution number 11086 ay ang folyeto, leaflet, card, decal, sticker o iba pang nakakasulat o nakalalimbag sa mga materyales na ang laki ay hindi lalampas sa 8 and 1/2 inches meters ang lapad
Forte ng haba, sulat kamay o nakalimbag mga liyang na humihikayat sa mga butante na bumubuo para ulaban sa anumang partikular na partido o kandidato para sa pampublikong katungkulan, mga poster o standi na hindi lalampas sa 2 talampakan at 3 talampakan. Ang streamer na exceeding 3 feet by 8 feet in sa lugar na ito. Naka-display, good morning. Sandali at nag-discuss tayo dahil dumating ang ating kandidato dito na si Ma'am Gatla Ayan. At narito na tayo sa pinanitang kandidato sa Piningat Kabayan na dating asawa ng dating mayor at kasama ng ating dito ang ating barangay kapitan na si Andong Kapagdasa. So ngayon, ito ngayon, meron. Alright, Kuyang Alan, ibig sabihin yan, marami tayong mga local candidates ngayon na nariyan sa barangay San Roque. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating mga kandidato po diyan. Kamusta naman, Kuyang Alan, yung ating mga kandidato diyan? Ikaw kandidato para Vice Governor. Si Ma'am Piningat Kabayan na dating asawa ng ating mayor ng Antipolo. Tayo sa mga ating kapitan at sila nag-meeting at bigyan ang tayong pinasok dito sa ating opisina. Ayan ang ating balita. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 1 mula po dyan sa at lugar lungsod ng Antipolo, Kuyang Alan Bordeos. Thank you, Kuyang Alan. 22 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. May flash report ang ating Kasado Patrol 25 mula dyan sa Cavite. Kaya lamang medyo talagang ang communication ni Kuyang Lando Luto ay may problema. Kuyang Lando, pakikunik ka rito sa ating studio para nang sa gayon ay maibato mo yung iyong balita diyan. Alright? Samantala, sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay sabi nga'y unang araw ng mga pagdalo at paglutang ng lahat ng ating mga tumatakbong mga kandidato sa lokal na posisyon sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kaya sabi nga po ito po yung panahon para magkilakilala, sabi nga. Magpangipangita, alinsunod nga po doon sa kanilang mga layunin. Kung kaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan dyan sa ibang area at dako ng ating kapuluan, sabi nga po ay pangalagaan ninyo ang inyong mga kalusugan. Yan po ay sunod-sunod nating palaala. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating balitaan. Kasado Patrol 25, standby report. Kung maaari, paki-forward lamang dito ang iyong iyong sitwasyon diyan para nang sa ganon ay mabigyan natin ng mabilisang daan. Alright, tumumunod po tayo sa ating mga balita. Round 1. Lady, go! Bagong logistic system para sa optimize ang operasyon sa loob ng PH Army. Kaugnay ng patuloy na pagsisikap nito sa gawing mas epektibo ang serbisyong inihayag ng Philippine Army nitong Huwebes na formal na inilunsad nito ang Philippine Army
logistic management information systems na inaasahang mag-optimize ng operasyon sa loob ng organisasyon. Nangyari ito sa Supply Management Information System Operators training noong Marso 26, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Louis Di Maala sa isang pahayag na ipinadala sa mga reporter. Ang sistema ng impormasyon sa pamamahala ng logistic ng PALMES ay isang sistema na idinisenyo upang magbigay ng real-time na pag-access sa critical na data ng inventaryo na nagpapagana sa mga pangunahing unit ng Philippine Army sa direktang i-update ang kanilang organikong data ng logistics sa platform, sabi niya. Nang tanungin siya para sa isang background sa makabagong idea nito, ang PALMES dinagdag ni Di Maala ay isang pinahusay na digital ng solusyon na isang mahalagang tool para sa pag-optimize ng mga operasyon ng logistic sa buong Philippine Army. Idinagdag pa niya na tinitiyak nito na ang mga mapagkukunan ng tumpak na sinusubaybayan at mahusay na pinamamahalaan isang lalong umpiskado at mabilis na kapaligiran sa pagpapatakbo sa PALMES binabago ng PA ang pamamahala ng logistics sa paglalagay ng batayan para sa mas maliksi at tumutugon na mga kakayahan. Sa pagpapatakbo ang sistema ay magiging gulugod ng mga operasyong logistics sa buong army na nagbibigay daan sa mas mabilis na paggawa ng desisyon at mas epektibong paglalaan ng mapagkukunan para sa puwersa, sabi ni Di Maala. Ang mga sistema tulad ng PALMES, dinagdag niya ay bahagi ng pagsisikap ng Philippine Army na palakasin ang pangako nito sa pambansang seguridad at pag-unlad. Binigyan din ni Di Maala na ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng PALMES ay nagtatampok ng dedikasyon ng Philippine Army sa pagprotekta sa sambayanang Pilipino at pagtiyak sa kinabukasan ng bansa. 27 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan, bagong logistic system para sa optimize operasyon sa loob ng Philippine Army. Round 1. Ready, go! Palasyo, suportado ang hakbang ng NBI sa pagtap sa Interpol para masubaybayan ang mga fake news peddlers. Nagpahayag ng suporta ang Malacanang sa National Bureau of Investigation sa pagtap sa International Criminal Police Organization or Interpol upang hanapin ang mga overseas Pilipino na nagbebenta ng maling impormasyon. Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na dapat ay matagal nang ginawa ang hakbang ng NBI. Dumadami na po ang mga fake news vloggers at dapat noon pa po nasimulan ito, kaya maraming salamat sa NBI, sabi niya. Nano nang kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na nakikipag-ugnayan na ang ahensya ng Interpol para tugisin ng mga individual sa ibang bansa na ay nakusahan na nagpapakalat ng maling impormasyon. Hinihiling ang tulong dahil kinilala ni Santiago ang legal na komplikado ng naturang inisyatibo, lalo na sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, kung saan ang paninirang puri ay tinuturing na isang kasong sibil, hindi isang kriminal na pagkakasala. Kasalukuyang iniimbestigahan ng NBI ang mga hindi bababa sa 20 katao na pinaghihinalaang bahagi ng isang organisasyong network na nagpapakalat ng maling impormasyon at maling impormasyon, partikular na ang pagtarget sa mga opisyal ng gobyerno at mga personalidad na sa politika. Nano nang inamin ni Castro na bahagyang naapektuhan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakabahalang pagdagsa ng fake news sa social media.
Sinabi niya na inaatasan ni Pangulong Marcos ang PCO na paigtingin at pagsisikap ng gobyerno na labanan ang maling impormasyon hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa bansa. Alas 9:30 ng umaga. Samantala, print media na nanatiling kapani-paniwala sa gitna ng fake news. Surge po. Round 1. Lady, go! Binanggit ni Senador Grispo noong Webes ang kahalaga ng print media sa pagsusugpo sa pagkalat ng fake news na tinatawag itong baluwarte ng pananagot at responsibilidad sa mabilis na paglipat ng digital age. Sa isang paglabas ng balita, sinabi ni Po na habang ang social media ay umuunlad sa bilis at virality, ang tradisyonal na print journalism ay nagtataguyod ng mga ethical na kasanayan, lalo na ang pagsusuri sa katotohanan. Mahalaga pa rin ang pagprint sa media ngayon dahil tinuturing itong baluwarte ng pananagutan at responsibilidad. Ang print media ay pinagkakatiwalaan at maaaring may kumpiyansa sa tatak ng sarili bilang isang tagapag-alaga ng katotohanan, sabi niya. Sinabi niya na ang mga print na broadcast outlet at napapatunayan na mas nababanat sa mga akusasyon ng maling impormasyon kumpara sa digital na platform ng balita at social media. Gayunpaman, kinilala rin ni Po ang impluensya ng mga digital platform tulad ng Facebook at TikTok na nagsasabing maaaring ubugin nito ang opinyon ng publiko, maapekto sa pag-uugali ng mga mamimili at maging makaimpluwensya sa mga resulta ng halalan. Ang nangyayari sa digital na sa mundo ay makakaapekto sa mga nasa non-digital arena. Ang kalayaan ay impormasyon at pag-akses sa tumpak at tamang impormasyon ay mahalaga sa isang demokratikong estado tulad natin, sabi niya. Habang ang mga platform ng social media ay nagsisilbi lamang bilang mga sasakyan para sa pagkalat ng nilalaman, binigyang diin ni Po na ang responsibilidad para sa katumpakan ay nasa mga tagalikha ng nilalaman, maging mga mamamahayag, vlogger o ordinaryong mamamayan. Binanggit ang isang pandaigdigang pag-aaral noong 2023 na ang research firm na tulunan na misyon ng advocacy group na Two Sides. Sinabi niya na natuklasan ng pag-aaral sa 71% ng mga respondente ang naniniwala na magbabasa ng makalimbag o nakalimbag na material ay nag-aalok na mas malalim na pag-unawa sa mga kwento. Marahil ang print ay digital media ay komplementaryo, hindi eksklusibo. Ang mga bertud ng print media sa ng lalim, pagiging lubusan at pagtitiwala ay maaaring ikasal sa bilis at malawak na pag-abot ng social media, sabi niya. At idinagdag na ang paghahanap ng balanse at pagsasama ng parehong mga platform ay pinakamahusay na maiiwan sa may kakayahang isip. Inaatasan ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Presidential Communication Office na tulungan ng gobyerno na labanan ang fake news. 33 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ito pa rin ang unang bahagi ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News. Radyo na TV pa. Samantala, print media na natiling kapani-paniwala sa gitna ng fake news. Surge po. Round 1. Lady, go! Samantala, mga kababayan, PNP nag-activate ng regional office sa Negros Island Region. Round 1. Lady, go! Formal lang iniexakto ng Philippine National Police, PNP, ang kanilang 18 police regional office sa Negros Island Region alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na palakasin ang seguridad at pamamahala sa bagong tatag na riyon. Sa isang payag, sinabi pa rin ni PNP Chief General Romil Francisco Marbil na ang pag-activate ng Provincial Regional Office NER ay batay na rin sa resolusyon ng National Police Commission or NAPOLCOM noong Enero 9, 2025 sa ilalim ng Republic Act 12000 na nagtatatag ng rehiyon.
inaprubahan ng resolusyon ng NAPOLCOM ang paglilipat ng administrative supervision at operational control sa police provincial offices ng Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor at Bacolod City Police Office. Ang pag-activate ng Police Regional Office na Negros Island Region ay nagmamarka naman ng isang makabuluhang hakbang sa pag-iyak ng isang mas tumutugon at community-oriented policing system. Ang reorganisasyong ito ay sumasalamin sa aming pangako sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan. Gayon din ang aming dedikasyon sa paglilingkod at pagprotekta sa mga mamamayan ng Negros Island at mga karatig lalawigan nito, sabi ni Marbil. Sa pamumuno naman ni Pangulong Marcos at PNP sa ilalim ng pamumuno ni Marbil, ang transisyon na ito ay isang malaking hakbang pasulong sa pagtiyak ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa Negros Island Region. Ang pag-activate ng Police Regional Office NER ay isang patunay ng dedikasyon ng administrasyon sa pagdadala ng mga serbisyo ng gobyerno sa mas malapit na mga tao, pagpapalakas ng katatagan at pagpapahusay ng pangkalatang kaligtasan ng mga komunidad sa rehiyon. Si Brigadier General Jacqueline Payos Wangki ay itinalaga bilang officer in charge ng Police Regional Office NER, habang ang mga pangunahing posisyon sa pamumuno ay sina Colonel Dennis Aranyo Esguera na gumaganap bilang officer in charge Deputy Regional Director for Administration, Colonel Gilbert Tanchuan Goriro itinalaga bilang officer in charge Chief of Regional Staff, at Colonel Rinaldo Blanco Palumo na itinalaga naman bilang officer in charge ng Regional Operations Management Division. Ang aktibidad ay minamarkahan din ng isang makasaysayang milyahe sa pagsasakatuparan ng isang mas autonomiya at mahusay na puwersa ng pulisya sa rehiyon para sa Negros Island Region. Nilagdaan din ni Pangulong Marcos ang Republic Act 12000 noong Hunyo 2024 na nagdala sa kabuang bilang ng mga rehiyon sa bansa sa 18. 38 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Samantala, DMW nananawagan na mas malakas na suporta pantay na pagkakataon para sa mga kababaihang OFW. Round 1. Lady, go! Binanggit ng Department of Migrant Workers ang pangangailangan na alisin ng gender biases at diskriminasyon sa workforce, habang nananawagan ito para sa isang gender-responsive approach upang matiyak ang pantay na pagkakataon at proteksyon para sa mga kababayang overseas Filipino workers. Sa isang balita noong Webes, sinabi ni DMW na ito ay alinsunod sa advokasya ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na kilalanin ang pagtaas ng papel ng kababaihan sa pagbuo ng bansa at ang pangangailangan na bigyan sila ng mas maraming pagkakataon, higit na kumpiyansa at isang mas malakas na boses sa lipunan sa kanyang talumpati sa Women OFW Conference sa Makati City nitong Miyerkules. Binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagaan sa upskilling ng mga kababaihang OFW upang mapahusay ang kanilang mga oportunidad sa trabaho sa lokal na internasyonal. Nabanggit din niya na ang mga kababaihang OFW ngayon ay nangangingibabaw sa iba't ibang larangan ng trabaho, ngunit kung minsan ay hindi pinapahalagaan ng mga sistemang pang-ekonomiya. Patuloy nating itataguyod ang pundasyon ng pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan, kalayaan at kumpiyansa at pag-asa ang mga nagpapahalaga, tumutukoy sa lakas at kontribusyon ng bawat Pilipino sa lipunan, sabi ni Tutay. Inulit ng DMW na ang pangako ng gobyerno na palawakin ang pag-akses sa mga programa sa pagsasanay sa pagpapabuti sa mga prospect na karera ng mga kababaihang migrante.
Binigyan din ni Women OFW Conference na ginanap kaugnay ng pagdiriwang ng National Women's Month ang kahalagaan ng mas malakas na legal na proteksyon at welfare programs, partikular sa ilalim ng Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women na ginagarantiyahan ang proteksyon laban sa karahasan na nakabatay naman sa kasarian, kalusugan, pangkaisipan at psychosocial support at pagkakapantay-pantay sa lugar ng trabaho at patas na pagtrato. 41 minuto makalipas ang ganap na 9 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Radyo na, Dyaryo pa. Umano'y mastermind kasabwat sa pagpatay kay Dominic Siten. Arestado na. Round 1. Ready, go! Ang umano'y utak at kasabwat sa high-profile na pagpatay sa negosyanteng Subic na si Dominic Lim Siten noong Nobyembre 2018 ay naaresto na, sinabi ng pulisya noong Huwebes. Sa isang pahayag, sinabi ni Central Luzon Police Regional Office Director Brigadier General Jean Pajardo na ang kababatang kapatid ni Siten na si Alan Dennis Lim Siten ang umano'y utak ay naaresto sa Pitalinghaya, Silanggor, Malaysia noong Marso 22. Samantala, naaresto ang umano'y kasabwat na sina Adrian Rementilla, ang kilala rin bilang Ryan Rementilla, at Oliver Puentes sa araw ding iyon sa Purok 16, Buhanginan Hills, Pala o Iligan City. Maaari kang tumakbo ngunit hindi ka maaaring tunay na magtago. Ang pag-aresto na ito ay nagpapatunay na kahit gaano katagal ang pag-aaral, ang hustisya ay laging nananaig, sabi ni Pajardo. Sinabi ng opisyal na si Alan Dennis ay isa sa mga most wanted fugitive ng Central Luzon na may 10 milyong pisong bounty sa ulo. Sinabi ni Pajardo na nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa mga otoridad ng Malaysia para maibalik si Alan Dennis sa Pilipinas para harapin ang mga legal na kaso. Samantala, sinabi naman ni Pajardo na ang patuloy na pagsisikap sa intelihensya ay koordinasyon ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ay humantong sa pag-aristo kay Rementilla na aniyay patuloy na nagbabago ng lokasyon upang maiwasan ang pagdakip. Si Ryan Rementilla alias Oliver Puentes ay nahuli na ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office 3 at Police Regional Office 10 na may area ng Pala o Iligan City noong mga bandang 10:30 ng hapon nitong Sabado. Ang kanyang pagkakaaristo ay naiparating na rin sa pamilya ng mga biktima. Sinabi pa rin ni Pajardo na isang virtual press briefing ipinasa na si Rementilla sa Police Regional Office 3 para ibalik ang kanyang waran sa Court of Origin. Naharap sa kaso sina Alan Dennis at Rementilla kaugnay sa insidente ng pamamaril noong taong 2018 sa harap ng Lighthouse Hotel sa loob ng Subic Bay, Freeport Zone, na nagresulta sa pagkakamatay ni Dominic at pagkakasugat ng kanyang bodyguard na si Efren Espartero Jr. Ang self-confessed gunman na si Edgardo Enjek Luib na naaresto noong Marso 2019 ay nagsusumamo na nagkasala sa pagpatay at bigo sa pagpatay na si Alan Dennis bilang isa sa kumuha sa kanya. Napatunayang nagkasala siya ng Olongapo City Regional Trial Court, Branch 72 noong Nobyembre taong 2019. Sa 26 na pahinang hatol, hinatulan si Olongapo City RTC Branch 72 Judge Richard Paradisa si Luib ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo dahil sa pagpatay kay Siten. Binigyan din ni Paradisa si Luib ng 6 na taon at 1 araw na maximum reclusion temporal dahil sa frustrated murder kay Espartero. Apataput 5 minuto makaraan ng 9 ng umaga.
Samantala, Senado patas walang kinikilingan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon kay Escudero. Round 1. Ready, go! Inulit ni Senate President Francisco Escudero nitong Huwebes na mahigpit na sinusunod ng Kamara ang mga legal na pamamaraan sa paghawak ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at ibinasura ang mga kaakusasyon ng pagkakaantala at pagkiling sa politika bilang walang basihan. Sa isang panayam sa radyo, itinanggi ni Escudero ang mga akusasyon na pinoprotektahan niya si Duterte dahil sa mga alyansang pampolitika. Kung anong sinasabi ng batas, yun lang ang sinusunod ko. Sino man ang paboran niya, kamamadali, lalong tatagal pa. Yan. Sabi na tinutukoy to the impeachment proceedings, ibinasura rin ni Escudero ang mga pahiwatig na may papel ang impluensya ng dayuhan, kabilang na ang China sa mga aksyon ng Senado. China man, American man, o kahit sino man, wala akong nakikitang rason o dahilan sa basihan para sabihin nino man na napapakialaman o nadidiktahan kami. Sabi pa rin niya, kamakailan ay naghain ng motion ang House of Representatives Prosecution Panel sa Senado para pilitin si Duterte na sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Sa isang motion sa pinamagatang entry with motion to issue summons na nanawagan ng House Prosecution Panel kay Escudero na maglabas naman ng writ of summons na nag-uutos kay Duterte na isumiti ang kanyang sagot sa loob ng 10 araw matapos matanggap. Gayunman, ipinagtatanggol ni Escudero na hindi maaaring ipatawag ang impeachment court sa panahon ng recess ng Kongreso at ang pag-issue sa writ of summons ay dapat maghintay hanggang sa muling pagsisisyon ng Senado sa Hunyo 2 kung saan magkakaroon ng plenaryo. 47 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Samantala, DFA dismayado sa pagtanggi ng Timor-Leste sa extradite si Tibes. Round 1. Ready, go! Ikinadismaya ng Department of Foreign Affairs ang desisyon ng Timor-Leste na tanggihan ang kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas na extradite si dating Representative Arnulfo Arnit Tibes Jr. ayon sa tagapagsalita nitong Huwebes. Sa isang pahayag sinabi ni Teresita Daza na binibigyang kahulugan ito ng departamento bilang kawalan ng tiwala ng Timor-Leste sa sistema ng hustisya ng Pilipinas. Kami ay nalulungkot na ang Timor-Leste ay hindi nagpakita ng sapat na tiwala sa paghahatid ng hustisya sa Pilipinas, isang founding member ng ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nations na nais nitong sumali at kabilang sa mga pinakaunang Asian member state na nagparating ng suporta para sa hangarin nitong sumali sa asosasyon, sabi ni Daza. Aniya ang aplikasyon ng Timor-Leste ay nakasalalay sa pagsunod nito sa roadmap para sa ganap na pagiging kasapi ng ASEAN at pagpasok nito sa ASEAN Charter. Idinagdag pa niya na ang isang bansa ay dapat maipakita na ibinabahagi nito ang diwa ng tiwala at kooperasyon na ibinibigay ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa isa't isa, hindi lamang sa loob ng balangkas ng ASEAN kundi pati na rin sa kanilang bilateral sa relasyon. Si Tibes ay naharap sa maraming kasong pagpatay kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamot, 5 iba pa noong Marso 2023. Noong Marso 20, naglabas ng desisyon ng Court of Appeal ng Timor-Leste na ibinasura ang kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas na extradite ang dating kongresista na binanggit ang mga alalahanin sa mga potensyal na pagpanganib ng pagpapahirap o hindi makataong pagtrato. Sa naunang briefing ng palasyo, binigyan diin ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro na ang gayong mga gawain ay pinagbabawal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. 10 minuto bago mag-10 ng umaga.
Ito ay hatid ng KBS RMM News, radyo na, dyaryo pa. BI ibinunyag ang trend ng mga piking Pilipino na mamay-ari na negosyo sa Mindanao. Round 1. Ready, go! Natuklasan ng mga autoridad ng Immigration ng Pilipinas ang isang scheme sa Mindanao kung saan ginagamit ng mga dayuhan ng mga piking pagkakakilanlan ng mga Pilipino upang magtatag ng mga negosyo at kumukuha ng mga illegal na dayuhan. Sa isang news release nitong Webes, sinabi ni Melody Penelope Gonzales, BI Intelligence Division Deputy Chief for Administration and Operations, Mindanao, na ang magkahiwalay na operasyon sa Emlang North Cotabato at Digos City, Davao del Sur ay nagresulta sa pagdakip sa 5 Chinese nationals dahil sa pagkakaroon ng mga questionabling dokumento. Si Bangdi Pan, na kilala rin bilang Ditdet, isang 50 anyos na Chinese national, ay naaresto sa Digos City noong Marso 20. Napag-alaman na aktibo siyang namamahala sa isang hardware na nakarehistro sa ilalim ng isang umano'y Filipino citizen na ang pagkakakilanlan ay iniimbestigahan ngayon. Napag-alaman sa mga talaan, si Pan ay may work visa ni inisyo sa ilalim ng isang kumpanya sa Pasig City, ngunit tatagpuan siyang nagtatrabaho sa isang hindi autorisadong kapasidad sa Davao del Sur. Sa pagsisiyasat, inamin ng mga empleyado ng hardware na hindi umiiral ang nasabing may-ari ng Pilipino at ang mga dokumento para sa mga permit nito ay piki. Ang dayuhan ay inaresto sa pakikipag-ugnayan sa 39 Infantry Battalion ng Philippine Army, 102nd Brigade, 10th Infantry Division, Philippine National Police at mga intelligence operatives ng gobyerno sa Region 11 dahil sa paglabag sa mga batas sa imigrasyon ng Pilipinas. Sa kabilang banda naman, Xiong Yitang, 62 taon, Changpi Wu, 51 taon, Dixien Liu, 62 taon, at Wang Lianso, 53 taon ay nadakip noong Marso 24 sa Emlang dahil sa illegal na pagtatrabaho sa isang planta ng pagmamanupaktura ng kemikal. Bukod dito, nakakuha rin ang Bureau of Immigration ng birth certificate at mga dokumento na nagpapakita na mali ang representasyon ni Leo bilang isang Pilipino. Idinagdag pa nito na ang kumpanya ay nakarehistro sa ilalim ng isang babaeng Pilipino na sinabi ng isang empleyado na hindi nila nakita mula nang buksan ang negosyo. Inamin ng mga empleyado ng planta na ang may-ari ay isang Chinese man na nakabase sa Maynila. Naharap sa kasong deportasyon ang 5 Chinese nationals. Samantala, nagpahayag naman ng pagkakabahala si Commissioner Joel Anthony Biado sa bagay na ito dahil ang mga illegal na dayuhan ay nakakakuha ng dokumentasyon ng Pilipinas upang magamit ang mga ito sa pagbubukas ng mga negosyo sa bansa. Ang mga dokumentong ito ay mga bagong pagkakakilanlan ay maaaring gamitin ng mga dayuhan na may maling intensyon at maaaring samantalahin ng mga posibleng espiya na nagkukunwaring mga Pilipino, sabi ni Biado. Habang nananawagan siya para sa mas maigpit na regulasyon sa pag-isyo ng mga dokumentong Pilipino at mga card na pagkakakilanlan upang maiwasan ang mga pagsasamantala ng mga illegal na dayuhan. Ang panunupil ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa hangganan ng protektahan ang bansa mula sa mga panlabas na banta. 6 na minuto bago mag-10 ng umaga. Samantala, DFA nagbabala sa mga Pilipino kumpara sa trafficking na nagkukunwaring alok trabaho sa ibang bansa. Round 1. Ready, go! Nagbabala naman ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino na maging mapagmatyag at iwasan ang pagiging biktima ng human trafficking ng mga recruiter na nag-aalok ng mga listahan ng trabaho sa ibang bansa na too good to be true. Ito ay kasabay ng pag-uwi ng gobyerno sa Pilipinas sa 206 na biktima ng human trafficking sa Pilipino mula sa Myanmar ngayong linggo. Lalo na dito sa Southeast Asia, hindi pwedeng magtrabaho kung walang work visa. Kaya kung ang pangako sa inyo ay sisipot lamang kayo, hindi totoo iyon. DFA Undersecretary Eduardo De Vigas said in a Bagong Pilipinas Ngayon interview,
Kung ito tanong, masyadong maganda upang maging totoo ito at hindi totoo. Isa si De Vera sa mga nangungunang opisyal sa pagsisikap na mapadali ang agarang pagbabalik ng 206 na Pilipino na napilitang magtrabaho sa mga scam hub sa Myanmar. Ang pinakahuling mga repatriates ay lumipad pabalik sa Pilipinas, 2 magkakaibang flight sa pamagitan ng Thailand. At ganun din sa tiniyak noong Martes at Miyerkules, tiniyak ni De Vega na ang 206 na repatriates ay nakatanggap ng reintegration assistance mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang ang 50,000 isong cash aid mula sa Department of Migrant Workers bukod na sa $200 cash na ibinigay ng DFA habang sila ay nasa Thailand. Ayon pa rin kay De Vega, nakabalik na ang 206 matapos masara ang mga scam hub na kanilang pinagtatrabahuhan sa gitna ng crackdown ng Myanmar sa pakikipagtulungan ng Thailand at China. Right now sa Myanmar, tingin ko mababawasan na yon kasi nga sinasara na itong mga scam hubs. Pero ang nangyayari diyan ay lilipat lang sila ng bansa, baka pumunta silang Africa, sabi niya. So huwag magpaluko, kung hindi dadaan ang job contract ng verified ng DMW at walang work visa ay maaaring human trafficking victims ang labas ninyo. Tatlong minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Samantala mga kababayan, Marina PCG palakasin ang pagkikipagtulungan para sa kaligtasan at seguridad sa dagat. Round 1. Lady, go! Pinaigting ng Marina Industry Authority at Philippine Coast Guard ang kanilang pangako na kaligtasan sa seguridad sa dagat sa gitna ng 3rd Marina PCG Forum sa Davao City nitong Miyerkules. Sa isang payag noong Huwebes, sinabi ni Marina Administration Sonia Malaluan na binibigyan diin ng forum ang kahalagaan ng patuloy na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga unit ng pagkapatupad at pagkapatupad ng parehong mga ahensya. Ang pangwakas na layunin ay isang mas ligtas at mas mahusay na paglalayag sa dagat at nagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan ng kaligtasan sa dagat na may bukas na komunikasyon, ibinahaging responsibilidad at pagtitiwala sa isa't isa, sabi ni Malaisan. Sa timang Breaking Barriers, ang Harnessing the Power of Collaboration for Greater Achievements, ang forum ay nagsisilbing plataforma para sa Marina, sa Philippine Coast Guard upang talakayin ang pagbabahagi ng impormasyon, delegalisasyon, epektibong pagpapatupad at pagpapatupad ng mga patakaran at iba pang mga regulasyon sa industriya ng dagat. Ang mga talakayan at nakatuon sa pagkakasundo ng pagpatakaran kaligtasan sa dagat at pag-streamline ng regulasyon upang mapahusay ang kahusayan at seguridad ng industriya. Bilang karagdagan, ang Marina ay nagbibigay ng mga update na mga kamakailang pagpatakaran nito, habang ang Philippine Coast Guard naman ay tumutugon sa mga kalabisan ng patakaran at regulasyon. Sa nasabing okasyon, nagkasundo rin ang dalawang ahensya na isama ang Bangsamoro Maritime Industry Authority bilang regular na miyembro ng forum. Ang pagsasama ng BM Marina ay gumawa ng forum na isang tunay na harmonized na pari-parihong pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon, sabi ni Malayaan. Upang hindi pang palakasin ang pagkipagtulungan tungo sa isang progresyo, mahusay at nagkakaisang sektor ng dagat, ang lahat ng mga ahensya ay sumasang-ayon naman sa i-institutionalize ang forum bilang isang quarterly event. Isang minuto bago ikasampu ng umaga. Samantala, mag-asawang Pinoy na may red notice sa Interpol nabed dahil sa syndicated estafa. Round 1. Lady, go! Isang mag-asawa na may red notice ng International Criminal Police Organization or Interpol ang naaresto dahil sa panluluko sa syndicated estafa, sinabi ng Criminal Investigation and Detention Group noong Huwebes.
Sa isang pahayag, sinabi ni CIDG Director Major General Nicolas Torre III na ang mag-asawang kinilalang Kiron at Marby ng Davao City ay naaresto sa loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa Parañaque City noong Miyerkules. Sinabi pa rin ni Torre na ang mga korte sa Cebu, Davao, Tacloban at Quezon City ay naglabas ng warrant of arrest na walang piyansa laban sa mag-asawa dahil sa paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code. Si Ron ay nagsilbi bilang Pangulo at Tagapangulo ng Organico Agrico Business Ventures Corporation na nakabase naman sa Pilipinas na inakusahan ng pagpapatakbo ng isang Ponzi scheme upang saan ang kita ng mga namumuhunan ay nagmula sa pundo ng mga bagong depositor. Nangako umano ang Organico na double your money na pamumuhunan simula sa pagbabayad ng 3,600 pesos para sa isang piglet na tataas sa 7,000 pagkaraan ng 3 buwan. Ginamit din ng kumpanya ang crowdfunding upang mag-alok ng mga pagbabahagi. Si Ron din ang managing director ng ERA. Pet Kaburi, isang komersyal na ahensya ng Red Estate sa Thailand. Noong Pebrero, inaresto ng Royal Thai Police at Immigration Officer ang mag-asawa sa kanilang tirahan sa Phetchaburi, Thailand. Kasunod ng pagbawi ng kanilang pahintulot na manatili at ang pagkapatupad ng Interpol Red Notice sa inisyu ng National Central Bureau sa Maynila na ang Philippine National Police. Si Sharon ay paksa ng Red Notice ng Interpol dahil sa pagiging fugitive wanted for prosecution para sa estapa at nakalista bilang national most wanted person na may 950,000 pesos reward para sa 21 counts ng syndicate estapa. Siya rin ang regional most wanted person ng Region 7 at 8. Pinupuri ko ang CIDG Southern District Field Unit at Anti-Organized Crime, ngunit sa pagdakip sa mga tumakas na ito, napakahusay na gawain. Inilagay namin ang 2 suspect sa isa sa likod ng mga rihas at tinutulungan ang napakaraming biktima ng estapa at syndicated estapa na nakamit ang hustisya na nararapat sa kanila, sabi ni Torre. Alas 10:03 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, PNP pinaigting ng alerto para masiguro ang kampanya sa lokal na kandidato. Round 1. Ready, go! Inilagay ng Philippine National Police ang lahat ng unit nito sa heightened security alert status upang masiguro ang pagsisimula ng kampanya sa halalan para sa mga lokal na kandidato sa Biyernes ngayong araw. Sa isang virtual press conference, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pardo na inatasan ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang lahat ng regional offices ng pulisya na bantayan ang kanilang mga lokal na responsibilidad upang maiwasan ang mga kriminal na aktibidad at tumugon sa mga hindi kanais-nais na insidente. Ang utos ng ating Chief PNP na siguraduhin na masustain at ma-maintain natin yung mga police visibility doon sa mga areas at engagement, including yung mga area security na ilalagay natin doon sa mga campaign sorties ng ating mga lokal na kandidato. Pati na rin yung ating mga national candidates, Pardo, ayon pa rin kay Pardo. Aniya, kinansila na rin ng PNP ang leave ng mga pulis. Ibig sabihin mga at least 75% of the total strength ng Philippine National Police ay dapat na available for deployment, sabi niya. Sinabi ni Pardo na ipinag-utos ni Marbil ang pinaigting na pagsubaybay sa mga lugar na pinagkakabalahan sa halalan. History will tell us na mas mainit ang labanan sa politika sapagkat ang involved na ay yung mga local officials natin, sabi niya. Sa isang pahayag, inatasan ni Marbil ang lahat ng mga commander ng pulisya na sa riyon, lalawigan, lungsod at munisipalidad na manguna sa pagtiyak na ang proseso ng halalan ay mananatiling mapayapa, tapat at maayos. Sa mga paghahangad na maghasik sa takutin ang mga botante
o manipulahin ang halalan sa pamagitan ng karahasan. Ito ang ating huling babala, ang buong pwersya ng batas ay nasa iyo. Hindi namin pahintulutan ng anumang pagtatangka sa sirain ang aming demokrasya. Sabi niya, idinagdag niya, ang mga tagapagpatupad ng batas ay dapat asahan ang mga banta, kumilos ang mabilis at mapanatili ang maigpit na neutralidad na binibigyan diin na inaasahan niya ang isang proactive na diskarte at pagpigil sa karahasan na may kaugnayan sa halalan. Nagsimula ang campaign period para sa mga kandidato sa pagkakasenador at party list groups noong February 11. Ang lahat ng mga kandidato ay may hanggang Mayo 10 upang mangampanya para sa pambansa at lokal na halalan sa Mayo 12. 6 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Samantala, natagpuan ng mga geologists ang 15-20 milyong halaga gulang rock formations ng Northern Samar. Round 1. Ready, go! Mula naman sa balitang probinsya Northern Samar, kinumpirma ng mga geologists mula sa National Committee on Geological Sciences ang pagkakaroon ng mga natatanging rock formation sa Northern Samar na umigit kumulang 15 hanggang 20 milyong taon na ang nakalipas. Ang mga natuklasang ito ay nagpapatibay na geological sa kahalagaan ng lalawigan sa parehong pambansa at international na saklaw, sinabi ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar sa isang pahayag. Itinatampok ng pag-aaral ang mga iconic na rock slit ng Biri sa maaaring nagmula sa mga unang bato ng bulkan sa mga bayan ng Labisares at Allen. Ang mga formasyon ng bulkan na ito na kilala bilang Allen Unulite ay nagmula pa noong humigit kumulang na 20 milyong taon at itaas sa itaas ng antas ng dagat sa pamagitan naman ng mga proseso ng tectonic. Sinabi ng pamahalaang panlalawigan na binabanggit ang mga resulta ng 3 araw sa pagtatasa sa natapos noong Huwebes. Sinabi ng pamahalaang panlalawigan na mga pagsisiyasat sa larangan ay nagbubunyag din ng ilang labi ng pagsabog ng bulkan sa buong lugar ng Labisares, Allen, Bere na may napapanatiling mga ekstruktura ng daloy ng laban na nagpapahiwatig ng makabuluhang aktibidad ng bulkan. Mga 15 milyong taon na ang nakalipas bilang nakaragdagan ng mga geological survey ng Biri Island ay natuklasan ang mga bihirang analcime-bearing sandstone at mga natuklasan ng konglomerado na nagpapahusay sa international na pang-agham na halaga ng site na nagpapalakas sa potensyal na pagtatalaga nito bilang isang UNESCO Global Geopark, sabi niya noong Marso 23, taong 2025. Tinanggap ng pamahalaang panlalawigan ang 3 araw na komprehensibong pagtasa ng mga kababalaghan sa geological sa lalawigan sa nakatuon palakasin ang kaayusan ng lalawigan bilang isang lugar na pambansang pang-agham ng geological na kahalagahan. Ang kupunan ay binubuo naman ng mga geologists mula sa NCGS, Mines ang Geosciences Bureau, Central Office at University of the Philippines, National Institute of Geological Sciences. Ang assessment ay nagsusulong ng kampanya para sa pagdideklara ng Bere Rocks sa iba pang geological wonders sa lalawigan ng Northern Samar bilang National Geological Monuments noong nakaraang taon. Formal na idineklara ng Northern Samar ang aplikasyon nito upang ideklara ang Bere Rock Formation bilang isang United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, Global Geopark. Isang grupo ang bumibisita sa site para sa isang paunang pagsusuri. 9 na minuto, makaraan ang 10 ng umaga. Samantala, bayan ng Southern Leyte dineklarang rebel-free. Round 1. Ready, go! Balita naman mula sa Tacloban City, dineklarang ganap na malaya sa impluensya ng New People's Army ang bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte ayon sa isang opisyal ng hukbo nitong Huwebes.
Ayon pa rin kay Brigadier General Noel Bistuer, Commander ng ng 802nd Infantry Brigades ng Philippine Army, na kamit ng bayan ng katayuan ng walang insurhensya at opisyal na may matatag na internal peace and security conditions. Pinangunahan ng mga opisyal ang isang seremonya noong Miyerkules upang i-highlight ang mga deklarasyon at kinabibilangan ng paglagda ng mga memorandum ng mga kasunduan at pangako kasama ang sabay-sabay na pagpapalaya ng mga puting kalapati na sumasagisag sa kapayapaan at bagong pagsisimula. Pinuri ni Bistuer ang pagtutulungan ng mga miyembro ng Municipal Task Force at local communities and complex at ang suporta ng komunidad na humantong naman sa pagkamit ng isang makabuluhang milyahe sa mga tuntunin ng kapayapaan at seguridad. Mahalaga ang deklarasyong ito dahil simbolo ito ng malakas na pangako ng mga lokal na pamahalaan tungo sa kapayapaan at seguridad. Natutuwa kami na maraming bayan sa Southern Leyte ang nakamit ng SEP-SC status. Ito ang bunga ng mga pagsisikap ng lahat ng hindi lamang ng mga militar, sabi ni Bistuer sa isang panayam sa Talipino noong Huwebes. Pinasalamatan ni St. Bernard Town Mayor Edito Mulig ang lahat ng stakeholders na naging instrumento ng pagkamit ng estado ng SEP-SC. Sinabi niya ang milestone na ito ay nagbibigay daan para sa karagdagang pag-unlad sa kanilang bayan na nagpapahusay sa kalidad ng buhay sa kanilang mga nasasakupan. Muling pinagtibay ng Philippine Army, Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang kanilang malakas na suporta at pangako sa pagpapanatili ng matatag na kapayapaan at seguridad sa St. Bernard. Ang St. Bernard ang coastal town na may populasyon sa higit na 28,000 ay matatagpuan naman sa 151 kilometrong timog sa Tacloban City, ang kabisera ng rehiyon. 12 minuto makaraan ng 10 ng umaga. Good morning kay Wilbur Bugas. Thank you for watching sa inyong lahat yan. Samantala, more than 900 hectares destroyed and Ihem Okayama wildfires. Round 1. Ready, go! Balita pa rin mula sa ibang bansa. Okayama, Matsuyama, Ihem Prefecture ang napakalaking wildfire na sumiklab noong linggo sa Ihem at Okayama Prefecture sa kanlurang Japan ay sumira ng higit 700 hektarya ng lupain. Hanggang alas 2 ng hapon, Miyerkules, ang sunog sa Imabari, Ihem ay sumiklab ng 470 hektarya habang ang apoy ay sa Okayama City ay tumama naman sa humigit kumulang na 559 hektarya bilang tugon. Idineklara ng pamahalaan ng prefektura ng Ihem na ang Imabari at ang kalapit na lungsod ng Suijo ay karapat-dapat na ngayon para sa tulong ng kalamidad. Inilabas ang evacuation order para sa 7,494 residente mula sa 3,848 kabahayan sa Imabari, habang 2,133 residente mula naman sa 1,900 kabahayan ang inilikas sa Okayama at kalapit na lungsod ng Tamano. Ang Mount Kasamatsu ay Ihem, isa sa mga lugar na apektado, ay huling nakaranas naman ng wildfire noong 2008 ng taong lumipas. Sinabi ng isang residente sa lugar na nasa edad 70 ang lugar na nawasak sa oras na ito ay mas malaki kaysa sa 17 taon na ang nakalipas. Alas 10:14 ng umaga. Samantala, bilang ng mga nasawi umabot sa 26 habang nakikipaglaban ang South Korea sa pinakamasamang wildfire. Round 1. Ready, go! Balita naman sa Seoul, Korea, ang mga wildfire na pinalakas ng hangin na sumira sa timog silangang lalawigan ng North
Gyeongsang ay pumatay ng hindi bababa sa 26 na nasugatan at 30 iba pa. Isa pang 30 haba ang bansa ay nakipaglaban sa pinakamasamang sunog sa kagubatan. Ang mga apoy ay nasunog sa paligid ng 36 na ektarya ng kagubatan, 13,000 higit pa kaysa sa 23,774 na ektarya naman na nawasak ng mapapinsalang sunog sa silangang baybayin noong taong 2000 na dating pinakamalaki sa kasaysayan ng South Korea. Tinatayang 37,000 residente ang nawawalan ng tirahan at 29,911 naman ang lumikas mula sa mga lugar ng Osyong at Andong lamang. Mas maaga na raw na iyon, inutusan ng kumikilos na Pangulo na si Han Dakso ang kumikilos sa ministro ng Panloob na si Ko Kidong na manatili sa North Gyeongsang at pangasiwaan ang mga pagsisikap sa pagtulong hanggang sa makontrol ang mga sunog. Nakakabahala na marami sa mga biktima ay matatanda kabilang na mga pasyente sa mga nursing hospital, sabi ni Han. Nangyaring personal na alagaan ng kalusugan at kaligtasan ng mga biktima sa lupa at activate ng isang mahusay na sistema ng suporta upang ang mga tauhan ng pagpapatay ng wildfire at mga voluntaryong manggagawa ay hindi masusog out. Sa North Gyeongsang Province, pinagpatuloy na ang mga otoridad ang pagsisikap ng limitahin ang pagkalat ng mga wildfire. Ang mga opisyal ng kagubatan ay magsisimulang mag-deploy ng mga helicopter fire truck at mga tauhan ng bumbero sa alas 6:30 ng umaga upang labanan naman ang apoy na nagsisimula sa Oseong Country, mga 180 kilometro timog silangan ng Seoul noong Sabado at mabilis na kumalat. Dahil sa malakas na hangin, inaasahang babagsak ng 5 mm ang ulan sa North Gyeongsang Province ayon sa mga opisyal ng panahon. Ang mga wildfire sa lalawigan ay pinaniniwala ang pumatay ng 21 katao kabilang ng 4 na andong tahanan ng Hwipok Village, isang UNESCO World Heritage Site at 8 sa Yeongjok Country. Ang mga wildfire malapit sa Hwipok Village at Byungsan Suwon Confucian Academy, isa pong UNESCO World Heritage State ng Andong, ay nagpakita ng mga palatandaang pag-alis magdamag. Alas 10:18 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado ang Payagang. Balansiya Totoo, National Newspaper. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Panatilihin po lamang ninyo ang patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa, Lunes hanggang Biyernes. Kaya sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, i-like, i-share, at i-follow at mag-comment sa ating comment box upang tuloy-tuloy po ninyong may parating ang inyong mahalagang pagsuporta at pagtangkilik sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. At syempre, ganoon din po sa ating mga masisipag na mga kolumnista at writer ng ating Balitang Kasado. Yan. Sa ating pong mga correspondent sa iba't ibang dako ng mundo. At kinabibilangan po yan ng ating magiting at masipag na correspondent po dyan sa Georgia, USA. Si Kuyang Pastor Gilier Valencia, yan. Kaya nga po, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa United States of America, particular na po dyan sa area po ng Georgia, USA. Kaya sabi nga po, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa ating palatuntunan dito sa KBS. Anyway, may pagbabalita ang ating kasado patroller na nasa area po ng Quezon City. Si Kuyang John Santusidad, yan.
Kaya sabi nga po, ang lahat ng mga mahalagang mga balita ay manggagaling sa ating mga patrollers na nariyan sa labas ng ating himpilan. Alright, Kuyang John Santusidad, standby report. Kasado, Patrol Report. Kuyang John Santusidad, good morning! Yes, good morning. Kasama ko Kuya Arnold. Sa Rocoin, dito tayo sa bahay ko ngayon dahil sa panggabi ako. Tungkol naman sa mga kaganapan sa paligid, bumagdamag sa Barangay Peatas. Patuloy pa rin nila ang kalugat sa mga residente ng Barangay Peatas. So kasi kasamang Kuya Arnold yung mga residente, kahit halos ang gabi-gabi na nag-operasyon ng Uplang Kalugat ng mga kapulisan ng istasyon 13 na Payatas Bagong Silangan na kasama ang barangay BPS personnel, ganoon din mga traffic personnel para titikitan yung lumabag sa ordinansa ng Quezon City Government at tungkol sa mga nag-inuman sa karsada, yung mga kabataan na nagrilyo, tuloy-tuloy patakita ng iba naman na pinatawag ng mga magulang minoridad sa magulang nila para pagsabihan na wag na mga kabataan na gumagala ng ating gabi, kasama ko Arnold. Ito naman yung nakinuman sa mga gutter, sa mga karsada, sa mga sidewalk. Mga pasaway talaga itong mga residente kasama ko Arnold. Itong mga tao nga mag-inom, pwede na masolve ng bahay. Diyan pa talaga sa labas na mag-inom. Lalo itong mga pasaway na nasa kasada mismo ko Arnold, yung inuman. May batas tayo para diyan. Dapat yun ang ipautupad ng ordinansa ng barangay para dyan sa mga ganyang mga nagiinom sa kalye o yung mga hubad. Diba? Meron silang sinasabing pananagutan para sa ordinansa, Kuyang June. Yun po, mayroong kasamang traffic batlay, yung walang mga lisensya, yung mga walang helmet, yung mga ordinansa naman sa Quezon City Government, yung nag-inom, lumabag sa inom, tapos naghubat, kirilyo. Yun po, mayroong katikitan sila. Yung mga pasaway, yung mga mag-iinuman sa akin. Sa mga traffic protest naman, itong mga walang lisensya, walang mga helmet, yun. Yung hindi nakalisto mga motor. So, bukod pa sa gaya Arnold, talagang di madala, itong mga residente, alos gabi-gabi na lang. Mag-start Kuya Arnold, alas 9 hanggang alas 12. Ang pag-Uplang Kalugat barangay, mga kawane at kawane ng isari at mga operatiba, mga pulisan, ganun din ang taktos disiplina, panguna ni Councilor Ranel Rubica. Itong taktos disiplina po ang kasama sa operasyon. Halos gabi-gabi ako kasama ko Arnold. Pero marami pa rin gumagala, mga kabataan. Sila lang binantaya ko Arnold itong mga pasaway. Kapag tapos na, ay naglabasan naman. Alam nila yung ang pag-iko sa barangay sa kapulisan maglabasan mga kabataan. Alam nila tapos na Pagdating alas 12, wala na. Ayun, yung paborito nga mga kabataan Itong mga pasaway rin mga standby din, paghubad, bibili sa sigarilyo, bibili ang alak hubad.
Alam naman nga guys, sa mga sa buong Quezon City, ito lang barangay, ito lang Pasaway. Itong barangay Payatas. Okay, Kuyang John. May ito, kapag matuloy ang takbo ng ang pagkatapos ng 2025 ng eleksyon, sana sunod naman yung barangay. Huwag matuloy, kasama ko yan, Arnold. Okay. Oo. Samantala ko yan, mamamaya lang kunti, punta ako doon sa Bonifacio, Manila, kung saan yung prayer rally. Kanina nakita ko, makasama ko doon, naka-Facebook doon, talagang marami ng mga police. Unahan na sila mga police sa kasama ko yan, Arnold. Inunahan na sila. Talagang ano na yung DCRH. Nakita natin doon sa Facebook, sabi sa akin, mamaya, punta ka, pupunta ako mamaya. Alas 3 pa man ang kwan doon, ang prayer rally ng pulisa. Pero inunahan na sa mga pulisa kasama ko yan, Ron. Nandun na, mga kapulisan, nakasikot na sa paligid, Bonifacio. Okay. Ayaw mo na aking kasama. Kuya Arnold, tanong ko lang sa'yo, Kuya Arnold. Tungkol sa, di ba, sa Manila, ayon, 100 megit na barangay ay sumanib daw sa Duterte. Ano yun si doon yata nag-upisa. Bakit, yung pagba sa barangay, ang politik, ang barangay opisyal, ayon sa mga sa Malacanang, itong barangay, mga opisyal, mga kawani, bawal po sa magkuhan sa usaw sa mga politiko na tumatakbo ngayon. Di ba, Kuya, totoo yun? Oo, kaya nga mayroong limit. At sabi nga okay lamang na isa-isip o isa-puso lamang dapat ng ating mga kababayan yung kanilang karapatan. Hindi dapat kinakailangan sila ay makisawsaw. Alright, Kuyang John? No. Dati lang, yung mga politiko ay pupunta sa barangay. Wala rin. Kasi mangligaw yun, yung mga politiko pupunta. Lalo pa ngayon ang umpisa nga ng local campaign. Kaya talaga, sabi nga hindi na yan bago para sa atin. Oo nga alam na ngayon, lahat ng mga bawal na talaga. Yung mga vloggers, pinagbawalan mga vloggers. Lahat na talaga gawin ng pamalaan ng administrasyon. Okay, Kuyang John. Yan mo na ang aking maibigay nga report. Kasama ko yan, Arnold. Mura dito sa Quezon City. Ako si John Sartudad. Kasado Patrol 40. Nag-uulat sa KBS RM News. Diaryo na TV pa. Balik sa iyo kay Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol. 40 mula pa rin dyan sa Quezon City. Kuyang John Santosida. Samantala, ganap na alas 10:28 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMN News, Radyo na Dyaryo pa. At syempre, oras na naman po upang mulit-muli tayo ay pansamantalang magpipinid ng ating palatuntunan. Happy weekend po sa lahat ng ating mga kababayan, ganun din po sa lahat ng ating mga kasado patroller na sabi nga hindi nakapag-ulat dahilan nga po sa may problema ang komunikasyon. Kaya sabi nga po, ingatan at pangalagaan ang inyong kalusugan, ganun din ang lahat ng ating hinaharap at lugar ng likuran. Sabi nga po, sa lahat ng ating mga minamahal na mga tagapaglingkod, good luck sa inyong lahat at happy weekend. Mulit-muli, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordayas, ako naman po ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuko.
nagpupugay at nagpapasalamat ng isang magandang araw ng Biyernes. At syempre sa lahat po ng ating mga tumatambong mga kandidato na naririyan sa iba't ibang area ng ating kapuluan, good luck po sa inyong lahat at happy weekend! Mulit-muli, ito ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namungko. Adios, babalos, amigos! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.